Kagaya ng panahon ni Jesus Christ after 3 years of, personal discipleship sa kanyang mga disciple. Nagiging dependent lang palagi sila. At kaya nga, binalikan sila ng Panginoon hanggang kailan. Hangtod kanusta na naa ko dapat sa inyo. Hangtod kanusta na magtubo ka. Once ang kubitosness na anak mga igsoon ko, part na ng selfishness sa buhay natin, pilit na magtubo. Nananatilit lang ganito. Baka mo tumitingin sa internet, mahilig naman kayo tumitingin ngayon. Hindi nyo ba napapansin ang mga Bible Baptist? Hindi nyo napapansin ang kahit na literal Baptist na lang, na lumalaki sila. And then here we are, 27th church anniversary natin sa June 1. Halos we are dragging down to the road of immaturity. Napakalisod. And then pagdating sa ating financial load, parang walang kapalungahan. Ang sige mo na lang, pagkabayad mo, sugod ka naman tigo. Hala, sige na naman. And then it's going down. It's not improving. Para walang future kung tawhanon pa na istorya ang atong ministry. Tanan na ang gulo. Yes, may mga iilan tayong mga accomplishment, praise God for that. But as far as the consistency and the growth of our church, sabi natin napaka-questionable. Sa anong area, bakit hindi tayo lumalago? Well, the answer is covetousness. Amen? Amen. Covetousness. Ang tao, kahit maliit lang ang sweldo mo, basta mahal mo ang trabaho mo, ay masaya ka. Aamin mo man yun, malaki ang sweldo mo, na ang hanap mo ay kanang pera, ang nawumo, ang tanang kwarta na lang, kahit milyon pa ang darating sa kamay mo, wala kang kaligaya, walang kasiyahan ito. Pero dahil nga sa makasarili ka, ang sarili mo ang gusto mong palaging pasayahin. Sarili ang gustong bigyan ng katagbawan kung sa sibuan. Then, wala kang katagbawan sa mga puntang na nag-aabot kanina. Number 2, saan patutungo ang isang selfie? Hindi lamang ang selfie will end up wanting things that don't belong to him. But number 2, a selfie will wind up bragging about what he has. And the next word is boasters. Diba? Yan ang nababasa natin sa verse number 2. Men shall be lovers of their own selves. Yan natin kinuha ang ating topic, selfie. Anong nagiging resulta saan patutungo ang isang selfie? Covetous. Ang pangalawang word is boasters. Ano ang salitang boasters? You brag about what you have. You brag something. Pinagmamalaki mo, ganito na ang nabili ko, ganyan na ang pagmamayari ko, ganito na ang aking mga nakuha. You're bragging something. Kung mayroon man tayong i-brag mga kapatid, dapat ang ating simbahan, i-brag natin ito na may nagawa tayo, natulungan natin, naghahubog natin ang ating mga proyekto, marami tayong mga accomplishment, yan ay napakagandang ipera sa ibang simbahan na tayo ay talagang dedicated na para sa practice ng ating gawain. Amen. Kung minsan kita pang mahulaw sa ating simbahan, nahadlok na magsulti sa ubang kaya baka behind ka sa testimony. It's all because selfish ang ating attitude. Ang pangsarili natin ang ating pinagmamalaki. Last Wednesday night, if you were here, is that Wednesday night
when I preach about the peril of pride, yung Titanic, na nag-post ang mga builders na sabi nila, unsinkable ship, even God couldn't sink it. Bisan pa ang Diyos daw ay wala, hindi kaya ipalubog ang barko na yun. Ilang oras lang mula sa kanilang pagbiyahe. Walang 24 hours na biyahe. Lumubog ang hindi inaasahan na unsinkable ship. Ginamitan lang ng Panginoon ng icebergs na nag-isip, nag-iwak ng side ng Titanic na yun. Of course, that was 2012. Pero hindi makalimutan ang tragedy na nangyari noon. 1,500 plus ang namatay. 700 plus lang ang survivor. Bakit? Nasabi ko na ito at babalikan ko, once nagmamalaki tayo, once darating sa punto na parang malaki na ang pagtitiwala natin sa ating sarili, and challenge natin ang Panginoon, hindi ko na kailangan ng Diyos, pinagpapalat na po nito, wala na akong pangangailangan, okay lang, darating ang tinatawag na judgment ng Diyos sa buhay natin. And he ended up doon sa pinakamalalim na ocean, 1,500 ang mga namatay. Isang balakid sa gawain ng Diyos ang pagiging gusto. We always brag. Nandoon ang garbo. Alisin natin yan dahil sa katotohanan ni Kusing, wala tayong pwedeng maipagmalaki sa Panginoon. Amen. Ni anuman ang nandito sa atin, everything comes from God. Wala akong nakita na poster na tao, gagard, yung mapagmamalaki, mataas, malaki ang ulo na pinagpapala ng Diyos. Ang lahat ay binabagsak ng Panginoon at ginamit natin si King Nebuchadnezzar. And I believe in my heart, churches are being judged by God. Baka kasama na tayo dyan. Na tayo dumadaan, gumagapang tayo, hindi tayo lumalago ng mabilis. Marami tayong mga problema na hinaharap palagi because baka marami sa atin dito ang mga boosters. Examine yourself. Examine ang iyong mga sarili. Baka lumaki na ang ating ulo. From me up to down to the members of the church, tignan natin kung ano ang naging attitude natin. Ano ang ating feeling pag-abot sa mga bagay na kailangan ay dapat tayo magiging kasama sa gawain na ito, kabahagi sa gawain, and yet we do not respond to the need. And yet we still boast of what we have. Kailanman hindi pagpanalangin ng Diyos. Isa ito sa kasalanan na nangyari from the Old Testament down to the New Testament. So saan patutungo ang isang servant? Bragging about what he has. Number 3, the third thing that will end up for a selfie. Ano ang sabi dito sa third? Always wind up with a big head. Malaking ulo, lumalaking ulo. The next word is the word proud. Proud. Dapat makita na sa atin ang humility after all these years na marami tayong pagkukulang sa Panginoon, marami tayong mga kamakyasan sa Ginoo. Dapat bayaran natin ito ng sakripisyo, bigyan natin ng tinatawag na recovery sa ating mga pagkukulang. At yet, tumatagal
sa klaseng gawain. Kahit anong baliskad ko sa ating ministry. Ano naging tatahawa ni ani Ginoo kami. Ngano ngayon ani kanina. Halos na exhaust ko na ang tanan ko na resources. Kanyat nananatili lang tayo diyan sa inani na klase. In fairness, there are still few na naningkamot. Pero unsahon ka na, sama nyo na nagpasantag ko sa kabalay nga iilan lang ang nangusog ang uban wala. So naisa na nato ang other part of the building. Ang usa wala na angat sa yuta kay uban wala nangusog. Di ang nag-drinker pa. At sama ni ana ang dagan sa atong ministry. Sa usad na building na gusto nato iangat, nakalagay na siya dinat. Andi ng uban nag-angat, yet dito wala nag-angat kay nga naman katong naa diya nga na-assign, wala naghimo sa ilang responsibilidad. And that's why nagpabilin ka. Examine na itong atong surveying. Involve ba ta? Kabahagi ba tayo ng surveying natin? Ilan lang, mabili lang, nagyak lang sa kamot ang nagagawas, ang naghahatag ng drugs, ang nagawitness. Kaya yung responsibilidad na dapat pababalik-balikan mo sa pulpito na isulti sa inyo, matalanta ay dapat involved. Hindi lang katong na sa inyo, kundi na sa God, every family must do their part. Amen. Sige na lang ta, accomplish ng drugs, gastos na gastos. Halos sa offering na ito, tanan kaya kinakuha. Ginabuga na natin halos sa natin offering. Para lang magastusan ang tanan natong pangangailangan. Anyat nga naman wala na nagamupon. Kaya daghana sa ato ang wala nagalihok din. Iilan lang. In fairness on talo, kung may common sense ka, ginahabuan mo sa mga pastor, ginapakaon mo spiritual, dapat unta atong finance sa atong tinatawag na involvement. Ipakita na to, maka-encourage sa leadership na in spite ipasan ko ang rental money at least yun magtigom kada bulan at least unta nga mulihok man tamo involved ka sa bulaton para may naaman lang encouragement na makita nga salamat in spite sa kawad ko na to, in spite sa lisod na financial na to, at least nagalihok ang simba. Pero iilan lang ang naging involved ni anak. Ila sa inyo din na hangtod karon, faith in Christ kagyapon, malapit involvement. Hindi man lang muhimo og mga pamamaagi. Kilala ang ma-assign ninyo kanunay. Kung sa membership na 100, siguro dako na ang 10% na nagdala og mga rule sa atong simbahan. Why? Because lumalaki ang ulo natin. And I hope karon nga gabi unta ato pamalandungan kini nga minsan. Are we victims of this prophecy? Biktima ba tayo ng aning propesya? Sa una, nung ako pa nagadala, required ang choir na mag-involve sa visitation. Dili ka pwede mamindro sa choir at dili ka committed to be involved in the visitation. Karon, privilege na lang na involved ka, wala na ka bahagi. Wala nang ni isa dili ang makita ko lang kanunay kada Sabado dinhi ay katong mga bed stop. Kana lang. At nag-aabot na sa nosyon nato para naka-set up na ganit mindset na